Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Mapuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat, gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalaysa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa susunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel ay darating na ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Palapakan po natin ang Poong Jesus Nazareno. Tayo po ay nasa ikalawang biyernes na ng buwan ng Hulyo. At sa araw na ito, sa ating pong ebanghelyo, narinig natin at maunawaan natin ano nga ba ang maging isang deboto ng Poong Nazareno. Ano nga ba pag tinawag o sinasabi natin na ako ay deboto? Okay? So pag sinabing isang deboto, hindi lang pala ito ay pag Biyernes lang, hindi lang pala dahil deboto ay luluhod-luhod dito, malalakad mula doon hanggang dito, magro-rosaryo, magno-nobena, nakaupo lang dyan. Ang isang deboto, pahiga-higa, patulog-tulog pag may misa. Tingnan nyo nga kung tulog na yung katabi ninyo, maya-maya bagsak na yan. No? Kundi ang isang deboto ay laging on the go. Sabi nga natin, di ba, no? Walang debotong tamad. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang tamad. Kasi ano ba narinig natin sa kwento? Di ba, sabi po sa Ebanghelyo, isinusugo ni Kristo ang kanyang mga apostol. Ibig sabihin, inuutusan, lumakad kayo, umalis kayo dito, pumunta kayo doon sa dapat natin puntahan. Mayroon kayong gagawin, hindi pwedeng patunga-tunga nga lang. Hindi tayo dasal lang ng dasal. Hindi tayo hanggang, Lord, Lord. Hindi tayo paiyak-iyak lang, kundi ang isang deboto, mayroong pagkilos na gagawin at may kilos na dapat siyang ginagawa. Para bang, di ba sabi, walang mangyayari kung puro ka, upo ka lang dyan, luhod ka lang dyan. Walang mangyayari dyan. Kumilos ka. Tumindig ka. Walang mangyayari, Lord, sana naman, yung umasenso ako, sana yumaman ako. Magtrabaho ka kaya? Walang deboto ng Poong Nazareno ang tamad. Tandaan niyo yan, ha? Okay. Balik natin sa kwento. Ang sabi po sa Ebanghelyo,
isinusugo ni Kristo ang kanyang mga apostol. Pero ang sabi, ang bilin ni Kristo, maging matalino kayo gaya ng ahas, okay? At maging tapat gaya ng kalapati. Dahil sa pupuntahan nyo, hindi madali. Maraming manloloko, maraming mandaraya, maraming lalapit sa iyo, kunyari mabait, pero lolokohin ka lang. Marami ang iisahan ka, kaya dapat mapanuri, dapat matalino. At marami doon sa pupuntahan nyo, mag-o-offer ng mas magandang buhay kesa sa buhay na ibibigay o sinasabi ni Kristo. Kaya ang sabi ni Kristo, maging matapat katulad ng kalapati na bumabalik pa rin. Di ba po, no? Pag ang kalapate, pinalipad mo, babalik pa rin yan. Kung saan siya nakatira, kung saan siya nanggaling. Pero sabi ulit, maging maingat, no? Kasi maraming manghuhusga sa iyo. Maraming mga alipusta sa iyo. Maraming magmamaliit sa iyo. Lahat yan mararanasan. Kaya hindi madali, para bang, pwede pala natin masabi, no? Hindi pala ang buhay ng isang deboto, okay? Hindi pala ito kampante lang. So kung ang buhay natin, kampante na tayo, oops, teka, parang may mali. Parang merong hindi tama na ako kampante na ako dito, pero ang tawag ko sa sarili ko, deboto ng Nazareno. Sa pinapaliwanag sa Ebanghelyo, hindi madali ang buhay ng sumusunod kay Kristo. Maraming challenges, maraming pagsubok na dapat pagdaanan. Pero ang sabi din ni Kristo, yung mananatiling tapat hanggang sa uli, hanggang sa wakas, yun ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Manatiling tapat. Sabihin nyo nga po, tapat. Yung mas malakas naman, tapat. Ang deboto ng Poong Nazareno, tapat. Ano man ang mangyari, ano man ang paghihirap na dinaranas natin, mananatili tayong tapat sa Poong Jesus Nazareno. Hindi ko alam kung nagbigay ko na ito. Sige nga, i-spell nga natin yung salitang tapat. Game. Pag binaliktad, tapat pa rin. So, ang isang taong, ang isang deboto, anuman ang mangyaring pagdaanan sa buhay, mananatiling tapat. Kaya po, ang sinasabi din sa atin, huwag kayong matakot. Na pag ang isang tao na pangunahan ng takot, bumabaliktad, nawawala. Ang sabi, huwag kayong matakot. Ang isang deboto, hindi lang nakaupo dito. Ang isang deboto, tumatayo. Ang isang deboto, naglalakbay, pumupunta sa kung saan siya dapat makarating. Bakit wala ka pang nararating? Ha? Bakit wala ka pang nararating? Tumanda na tayong lahat, pero bakit parang wala pa tayong nararating? Baka napangunahan tayo ng takot. Kasi mayroon tayong tinatawag na comfort zone. Sabihin nyo nga po, comfort zone. Yung okay na tayo na dito na lang tayo. Ayoko nang umalis. Ayoko nang lumayo pa. Okay na ako dito eh. Comfort zone nyo na yan. Nakaupo kayo dyan, nakaluhod kayo dyan. Pero hindi yan ang tawag ng Poong Nazareno. Kailangan mong humakbang, kailangan mong umalis. Yun yung hamon.
Okay naman tayo, di ba? Na maayos ang buhay natin, nakakasimba, okay, nakakaupo tayo dito. Pero hindi yan ang tawag ng poong Nazareno. Kailangan mong lumayo. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, huwag kang matakot. Di ba po, sabi sa unang pagbasa, di ba no? Tinawag ng Diyos si Jacob. Sabi kay Jacob, huwag kang matakot, pumunta sa Ehipto. Mula sa Kanaan, kailangan mong umalis, pumunta ka sa Ehipto. Kasi may taggutom, mamamatay ang pamilya mo. Kailangan mong dalhin sa Ehipto. At ang sabi ng Diyos, huwag kang matakot kasi sasamahan naman kita. Pagdating ng araw, ibabalik kita ulit sa lupang yan. O di ba minsan, bakit wala kang narating? Bakit hindi mo natupad ang pangarap mo? Kasi natakot ka, naduwag kang subukan. Mas pinangunahan ka ng takot at pangamba. Ang dami nating iniisip, naku, baka hindi ko kayanin. Nakakatakot pagdating doon. At niisip pa natin, naku, baka hindi ako tanggapin ng mga tao doon. Baka lokohin lang ako. Kaya, nanatili ka lang sa pwesto mo. Kaya tuloy, wala kang nararating pa. At ang isang taong mas natatakot kesa ang manatili na nananalig sa Diyos, walang mararating. Walang mararating ang puro takot, puro kaba. Kaya nga dapat, di ba, sabi, risk taker. Kung mabigo man, parang pwede natin, at least sinubukan mo. At least umalis ka. At least may narating ka kahit papano. Hindi yung pagdating ng araw, mamumuhay tayo sa regrets. At yung mga, naku, kung ginawa ko lang sana. Pwedeng may mga magsabi sa inyo na, naku, pare, wag ka na, taas naman ang pangarap mo eh. Hanggang dito lang tayo sa Quiapo. Dito na, wag ka nang ambisyoso pa. Pinakinggan mo. O di hanggang ngayon, tambay. Hanggang ngayon, sideline lang. Pero kung sinubukan mo noon na, di sana nakita mo na po, pwede palang iba ang buhay mo ngayon. Sabi ko, walang nangyayari sa buhay natin. Puro tayo dasal. Puro tayo ngaw-ngaw. Pero ayaw mo kasing subukan. Sabihin nyo nga po sa sarili ninyo, hindi na ako matatakot. Tamo yung iba, bahala ka dyan, Padre. kahit anong gawin natin, minsan kahit anong sabihin ng tao sa iyo, walang mangyayari kung hindi ikaw ang magdidesisyon. Di ba yung, kanina, banggit ko po nung umaga, itong ating mga nanonood sa Facebook Live na nasa abroad, mga OFW. Pwede bang palapakan natin yung mga nanonood sa Facebook Live? Yan yung mga malalakas ang loob. Di ba? Malalakas ang loob. Na minsan parang may mga kailangan i-give up, may mga kailangan isakripisyo, at gagawin nila yon para mabuhay ang pamilya nila dito. Ginagawa nila yan. Pero kala mo ba yung pagpunta nila sa abroad ay wala lang? Ginagamit sila ng poong Nazareno ngayon para dalhin ang debosyon na ito kung saan man sila naroroon. Dala-dala nila. Kaya nga, kung tapat kang deboto ng Nazareno, kahit saang lupalop ka ng daigdig, mananatili kang tapat sa Nazareno. At magagampanan mo ang misyon mo na ipakilala ang Diyos sa iyong pagsasabuhay sa araw-araw. Kahit senior citizen na, may magagawa pa. Pwede pang humakbang. Pwede pang humakbang.
Kasi baka marami kayong dapat ginawa na po pwede pang habulin ngayon. It's never too late to respond. No, yung tumugon sa panawagan ng Diyos. Pero sabi nga, alam ni Kristo, hindi magiging madali. Pero, hindi imposible, lalo't nasa isipan ninyo, kasama natin ang Diyos. Pagkasama mo ang poong Jesus Nazareno, walang imposible. May takot kang mararamdaman, normal lang yan. Pero yung takot na yan, mas mahihigitan yan ng pagtitiwala sa poong Nazareno. Ang taong may tiwala sa poong Nazareno, may mararating sa buhay. Amen? Minamahal ko mga kapatid, idalangin natin na